So, ngayon naman ay ipapakita ko ang paggawa ng suman balanghoy. Dito sa amin sa probinsya, ang tawag nito ay moron balanghoy. So, itong gagawin ngayon, ito naman yung version ng suman ni mama. So, ayan, after manguha ni tatay, ayan, binabalatan na nila yung mga balanghoy. Galing pa talaga sa lupa kasi may mga putik-putik pa. So, dati nung bata pa lang ako, pag nagbabalat kami ng balanghoy, sobrang satisfying kasi dati yung mga balanghoy, yung tutuklapin mo lang ng kaunti, tapos iikutin mo lang, tuklap na yung buong balat. Nakakamiss din yung araw na sinanay, yung lola namin yung gumagawa ng gantong suman. Ayan si tatay, si mama, tapos yung dalawang pamangkin ko, dalawang bulinggit nakisali din, sila yung naghuhugas ng mga binalatan na. So, after naman mahugasan, so ayan na yung next na ginagawa. Ayan yung tawag na banggud, kung hindi ako nagkakamali. Talagang mano-mano na pinipino yung mga balanghoy, kaya nakakangalay talaga. Kapag maraming ginagawang suman, kailangan talaga ng mga manpower na maggaganyan. Kasi nakakangalay talaga siya sa braso. Tapos, minsan hindi mo namamalayan yung kamay mo. Tumatama dyan sa may mga matutulis na, ayan yung may butas. Kaya kailangan din talagang mag-ingat. Mo nang napanitan ng balanghoy. So, mauna ni kumana siya og ang say tawag ma? Banggod. Kumana siya banggod. So, ang next step kay kuan Baga na sa siya. pigaan siya para tuyo siya ba tuyo. Ito naman yung kasunod na ginagawa. Yung mga napino na balanghoy, kailangan siyang tanggalan ng tubig. So, pipigaan siya para mawala yung mga tubig. Tapos, ganyan na yung magiging itsura niya. Tanda ko dati kapag sinanay o yung lola namin yung gumagawa ng gantong suman, yung mga napino na balanghoy, nilalagay niya sa sako. Tapos, yung sako dadaganan ng mabigat para kusang tatagas yung katas o yung tubig ng balanghoy. So, ayan na yung natanggalan na ng katas. So, ready na yan nalagyan ng gata. Ayang dahon ng saging naman, na paglalagyan ng mga suman, inano mo na yan ni mama sa apoy, yung parang inihaw niya saglit, para daw hindi madaling mapunit kapag ilalagay na dyan yung suman. Tapos, ayan, pinupunasan niya para malinis. Isa gawin ng punuan sa balanghoy. Ibasa ba? Kaya doon. Panagol sa virgin. Ayan, hinalo lang yung gata, Naman, tapos asukal. pati yung asukal. So, yung tamis naman yan, depende na lang din sa panglasa. Kung gusto ng matamis, or kung gusto ng hindi masyadong matamis. So, yan yun siya paghimo. So, yung magiging palaman pala niya sa gitna, ang ginawa ni mama, yung niyog na medyo bata pa. Tapos, nilagyan ng maraming asukal. So, ayan siya. Matamis. Yan yung ipapalaman sa gitna. Buko man, no? Na butang asukal. Si tatay, bukod sa pagtatanim ng palay, mahilig din siyang magtanim ng mga balanghoy. Kaya kapag gantong nagkikrave sila or gusto lang nilang kumain ng suman balanghoy, nakakagawa agad sila. Ito din yung kinaganda kapag nasa probinsya ka kasi maraming pwedeng kainin dito na hindi mo na kailangang bilhin. Sa paligid mo lang, kukuhain mo lang. Yung kakainin mo, fresh na fresh pa kasi ikaw mismo ang pipitas, ikaw mismo ang mangunguha. So anyways, back sa ating ginagawa. So ayan na nga, natapos na ni mama balutin lahat. Tapos tinali niya lang ng dalawahan.
Ayan siya, para hindi bumuka yung mga dahon. Tapos, ready to luto na. Hindi ko na nabilang kung ilan lahat ang nagawa ni mama. Pero madami-dami din kasi napuno yung yung malaking kaldero na yan. Tapos, nalagyan lang yan ng tubig. Tapos, after ilang minutes or hour, naluto na siya. Yan na yung itsura niya. Ilang araw din bago to masira o mapanis. Kaya pwede siyang i-stock ng ilang araw. Perfecto pang partner sa kape, gatas, Milo, or bleya, mga sikwate, ganun. Yan lang, bye-bye!